Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel at mga kwento ni Apong Isaac. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1991. 11 taong gulang po ako nang magsimula akong maging manunugis ng aswang. Naging tagapagbantay po ako sa aming baryo dahil madalas kaming pasukin ng mga masasamang elemento. Kapitan po kasi si tatay noon at tinutulungan ko siya para mapangalagaan ang kaligtasan ng aming baryo. Ngunit isang araw, nalaman ko po na mayroon pala akong kakambala at kasama niya ang aking ina. Kaya nagdesisyon po kong hanapin silang dalawa. Ngunit hindi naging madali ang paghahanap ko sa kanila dahil marami akong nakasagupang mga aswang at doon po nagsimula ang nakakakilabot kong karanasan na hindi ko po makakalimutan. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Abel. At ito ang aking kwento. Tay, bakit po mag-isa lang po kayo rito sa labas? Nagpapahangin lamang ako. Hindi kasi ako makatulog. Pero hating gabi na po tay ah. Bakit hindi pa po kayo pumasok sa loob? May iniisip po ba kayo? Meron, anak. Bigla ko lang naalala ang tungkol sa nanay mo at sa kapatid mo. Hindi sila mawala sa isip ko. Lalo na ang kakambal mo si Cain. Palagi ko rin naman po silang naaalala tay eh. Simula po nang maikwento nyo sa akin ang tungkol po sa kanila. Hindi na po sila nawala sa isip ko. Kahit nagulat po ako na mayroon pa pala akong kapatid at kakambal ko pa po. Masama ba ang loob mo sa akin? Dahil ngayon ko lang sinabi sa'yo ang tungkol sa kanila. Hindi po tay. Pasensya ka na, Abel, anak. Gusto ko lang maintindihan mo ang lahat bago ko sabihin sa'yo. Tay, meron din po bang suot na medalyon o mutya ang kapatid ko? Kasi po, kalahati lang po itong nasa akin eh. Oo, anak. Hati kayo sa medalyon na may mutya na yan na pag-aari ng lolo nyo na si Lolo Gastor. Tay, ano po bang dahilan? At naghiwalay po kayo ni nanay? Hindi kami nagkaroon ng maayos na pag-uusap ni Marita. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang dahilan niya at kung bakit siya nagdesisyon ng ganon. Siguro po tay may dahilan po si nanay. Kahit 8 taon nang nakakalipas, palagi ko pa rin silang naaalala. Kung kumusta na ba sila, kung ano na kaya ang nangyari sa kanila. Eh tay, bakit hindi na lang po kaya hanapin po natin si nanay at Cain? Paano natin sila hahanapin, anak? Kapag umalis tayo, sino magtatanggol sa baryo natin? Alam mo naman, di ba? Maraming umaasa sa atin. Hindi naman po tayo magtatagal dun tay eh. Babalik din po tayo rito kagad. Hindi mo hawak ang oras, Abela. Paano kung hindi natin sila mahanap kagad? Ayaw niyo po bang subukan tay? Gusto ko na po kasing makasama si nanay at Cain. Gusto ko pong mabuo po uli ang pamilya natin. Ay nako, yan din naman ang gusto ko, anak eh. Kaya lang, nag-aalala ko sa kaligtasan ng mga tao rito sa atin. Paano kung bigla silang salakayin ng mga aswang? Pero, paano naman po tayo tay? Panahon na po para isipin naman po natin ang sarili natin. Matagal na po tayo naglilingkod sa kanila. Wala naman po sigurong masama kung ang buhay naman po natin ang iisipin natin. Hindi po ba mahalaga po sa inyong pamilya natin?
Mahalaga anak. Pero ilang beses ko na silang hinanap. Pero nabigulan ako. Isa pa, hindi naman natin to ginagawa dahil lang sa mga kababaryo natin, anak. Bilang kapitan, tungkulin kong pangalagaan ang kaligtasan nilang lahat. Matagal na po tayong naging manunugis ng aswang, Tay. Unahin niyo po muna ang pamilya natin. Talaga bang gusto mo nang mahanap ang kakambal mong si Cain? At ang nanay mong si Marita? Siyempre naman po, Tay. Gusto ko na po silang makita at makasama. Ang tanong lang naman po naaalala pa kaya nila tayo? Hinahanap din kaya nila tayo, Tay? Hindi sumagot si tatay sa tanong kong yon. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang paningin sa labas ng bahay. Nang mga sandaling yon, ay magkatabi kaming nakaupo sa bangko habang nakatingin kami sa labas. Madalas kong nakikitang malungkot at malayo ang iniisip ni tatay. Ramdam kong mabigat ang kanyang dinadala sa kanyang dibdib. 5 taong gulang ako nang matuto kong humawak ng iba't ibang klase ng sandata. Ang sabi ni tatay, simula nang isilang ako sa mundo, ay kakaiba na ako sa lahat ng mga bata. Pareho kami ni Cain. Ang sabi ni tatay, mga bertudis daw kami. Isang manunugis ng aswang ang ama kong si Abraham. Bilang mahusay at mabait na pinuno, iniluklok siya bilang punong barangay sa baryo ng Santa Ines. Ang baryo namin ay madalas na pasukin ng 2 uri ng aswang. Ang isang aswang ay may kakayahang magpalit ng anyo bilang isang malaking aso. Ang tawag namin sa kanilang uri ay aswang asbo. Samantalang ang isang nilalang naman ay may kakayahang lumipad at kawig ng paniki. Ang tawag naman namin sa kanila ay aswang wakwak. May ilang palatandaan ang mga tao sa kanila. Kapag malakas daw ang huni, ay sinasabing malayo siya sa kanyang biktima. Ngunit kung mahina raw ang huni ng aswang na wakwak, ay nangangahulugang malapit ito sa kanyang bibiktimahin. Lahat sila ay hindi nakakalagpas sa akin. Palagi ko silang natatalo dahil sa suot kong mutya ng kidlat na nakalagay sa aking medalyon. Alam mo anak, ilang beses kong binalik-balikan yung araw na nag-aaway kami ng nanay mo. Hindi ko alam kung bakit siya nagkaganon. Bigla siyang nagbago. Tapos sinabi pa niya na si Cain lang daw ang dadali niya sa kanyang pag-alis. Iniwan kanya sa akin. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nagawa niya ang bagay na yun sa akin. Para bang may kutsilyong sumasaksak sa dibdib ko nang marinig ko ang sinabi ni tatay. Masakit malaman na mas pinili ni nanay ang kakambal ko kaysa sa akin. Pakiramdam ko, hindi ako mahal ng nanay ko. Tay, ako rin po. Iniisip ko rin po. Siguro po mas mahal po ni nanay si Cain kaysa po sa akin. Abel anak, huwag mo sasabihin yan. Hindi natin maaaring husgahan ng nanay mo. Hindi po kaya may malalim na dahilan si nanay, tay. Kaya niya po ginawa ang bagay na yon. Ewan ko. Sinubukan ko rin naman na hanapin sila. Pero wala na talaga akong balita tungkol sa kanila, anak. Hanggang sa sumuko na ako sa paghanap sa kanila. Sa tono po ng pananalita niyo, tay, wala na po kayong balak na hanapin sila. Pasensya na, anak. Pero matagal na akong sumuko. Paulit-ulit lang akong nasasaktan. Para pong sinasabi niyo na kung sakaling hanapin ko po sila, ay hindi niyo po ako sasamahan. Na mag-isa ko lang po silang hahanapin. Oo, anak. Alam kong hindi na rin kita mapipigilang hanapin sila. Ngunit ikaw na lang. Kung ganun po, mag-isa po akong aalis.
Hindi sumagot si tatay sa tanong kong yon. Sa halip, ginulo niya ang buhok ko at tumayo siya. Patawarin mo ko, anak. Pero may tiwala ako sa iyo. Alam kong kaya mo maglakbay mag-isa kahit hindi mo ko kasama. Pero tay, iba pa rin po kapag kasama ko po kayo. Pero anak, hindi ko pwedeng iwan ang mga tao dito na umaasa sa akin. Tapos na ang panahon na ginugol ko sa pagganap sa kanila. Patawarin mo sana ako, anak. Sana maintindihan mo ko. O sige na, magpapahinga na ako. Hindi na hinintay ni tatay na magsalita ako. Mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay, kaya naiwan akong mag-isa sa balkonahe. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko nang muli akong tumingin sa madilim na bakuran namin. Pagkalipas ng kalahating oras, biglang uminit ang suot kong medalyon na may mutya ng kidlat. Napatayo ako at iginala ko ang paningin ko sa paligid. Kaya naman, hinugot ko ang punyal sa bewang ko. May banta na naman ng aswang. Ang pag-iinit kasi ng mutya ko ng kidlat ang palatandaan ko kapag may aswang sa paligid ko. Kaya naman, mabilis akong tumakbo papunta sa kagubatan. Tumigil ako sa gitna ng kakawyan. Naramdaman ko kagad ang presensya ng 2 aswang asbo na nakatayo sa harapan ko. Itinutok ko sa kanila ang hawak kong punyal at lumiwanag ang suot kong medalyon na may mutya ng kidlat. Sige, subukan niyong pumasok sa teritoryo ko. Makikita niyo talaga ang hinahanap niyo. Hindi ako magdadalawang isip na patayin kayo. Kaya binibigyan ko kayo ng pagkakataon na umatras at wag nang ituloy kung ano man ang mga binabalak niyo. Imbis na matakot, ay umangil pa ang mga ito ng malakas at mabilis na sumugod sa aking kinaroroonan. Dahil doon, sinalubong ko sila ng 2 tig-iisang saksak sa leeg gamit ang aking matalas na punyal. Bumagsak ang mga ito sa lupa habang bumubulwak ang kanilang dugo mula sa nakabuka nilang sugat. Pagkatapos ay binayo ko sila ng tig-2 suntok sa muka. Pagkatayo ko, tinamaan sila ng kidlat direkta sa kanilang katawan. Nasunog ang mga aswang asbo na parabang uling na kahoy. Binalaan ko na kasi kayo pero hindi kayo nakinig. Nasunog tuloy ang katawan niyo. Ibinalik ko ulit ang punyal sa bewang ko. Saka ako naglakad paalis sa lugar na yon na parabang walang nangyari. Sanay na akong makakita ng aswang, kaya hindi na ako nakakaramdam ng takot. Habang naglalakad ako pabalik sa bahay, biglang sumagi sa isip ko ang mga sinabi sa akin ni tatay. Tama si tatay. Mahirap iwanan ang lugar na to. Pero paano naman si Nanay at Cain? Sa pagkakataong yon, ay nalito ang isip ko. Nahati sa 2 ang pasya ko. Kung aalis ba ako o mananatili ako sa baryo namin. Pagdating ko sa bahay, ay tahimik akong pumasok sa loob ng silid ko. Isinarado kong mabuti ang pinto. Saka ko nilinisan ang mga dugong dumikit sa talim ng punyal ko. Pagkatapos ay ipinatong ko yon sa ibabaw ng lamesa ko. Nahiga ako sa katre habang nakatingin sa bubong na gawa sa dahon ng anahaw. Dala ng labis na pagod, ay agad akong nakatulog. Kinabukasan, maaga akong nagising. Lumabas ako ng silid at nakita ko si tatay na nakaupo sa bangko na gawa sa kahoy. Malungkot siyang nakatingin sa labas ng pintuan. Pero nang maramdaman niya ako, ay tumingin siya sa akin at nagtanong, "Anak, lumabas ka ba kagabi?" Opo tay. Meron na naman po kasing nakapasok sa baryo natin na aswang asbo. Kaya pinigilan ko po sila. "Ano ka mo?"
Diyos ko anak, bakit di mo agad sinabi sa akin? Ayoko na po kasing abalahin pa kayo, tay. Isa pa, natutulog na po kayo ng oras na yun eh. Sana ginising mo ko. Hindi ka sana umalis na mag-isa. Paano na lamang kung napahama ka? Tay, huwag na po kayong mag-alala sa akin. Napatay ko naman po ang 2 aswang na asbo eh. Kahit dape, alam mo naman nakakaibang uri sila na nilalang. Hindi maaaring ganun anak. Paano kung naunahan ka nila? Hindi sa lahat ng oras, malakas ka. Tay, kaya ko naman po makipaglaban sa mga aswang eh. Kaya wag na po kayong mag-alala sa akin. Paano hindi ako mag-aalala anak? Alam mo naman di ba? Ikaw na lamang ang kasama ko sa buhay. Paano kung mawala ka pa? Kaya wag mo nang uulitin yon. Nakikiusap ako sa'yo. Opo, tay. Pasensya na po kayo. Halika nga rito. Idinipa ni tatay ang kanyang mga braso. Lumapit naman ako sa kanya at niyakap niya ako ng maigpit. Saka siya nagsalita ng mahinahon. Nakalimutan mo na ba mga ibiniling ko sa'yo? Kapag aalis ka at pupunta sa labanan, palagi mo kong isasama para masigurado kong ligtas ka palagi. Tay, wala na po ba kayong tiwala sa kakayahan ko? May tiwala ako sa iyo anak. Pero sa mga aswag-asbo, wala akong tiwala sa kanila. Naiintindihan mo ba kung anong ibig kong sabihin? Opo, tay. Naiintindihan ko po kayo. Nakakabahala na kasi ang madalas na pagpasok ng mga aswang sa baryo natin. Para bang may hinahanap sila. Tama po kayo, tay. Tsaka hindi po sa lahat ng oras ay mababantayan po natin ang baryo natin. Kaya kailangan kong dagdagan ang mga tanod na magbabantay sa hangganan ng baryo natin. Isa pa, malakas ang kutob kong may dahilan kung bakit nagiging agresibo ang mga aswang na pasukin ng baryo natin. Ano po ang dahilan, tay, sa tingin nyo? Sa tingin ko, ang puntirya nila ay ang suot mong mutya ng kidlat. Yan nga din po ang hinala ko, tay. Gusto nilang kunin sa akin ang medalyon ng kidlat. Para wala nang hahadlang sa pag-aasik nila ng lagim. Tama ka anak. Kung ganun po, maaaring pati ang kakambal kong si Kaintay ay nasa panganib din po. Matagal na tumitig sa mukha ko si tatay. Kaya nakita ko ang matinding pag-aalala sa mga mata niya. Para bang ang tadhana na mismo nagsasabing kailangan niyo nang mahanap ang isa't isa. Tay, kailangan ko pong hanapin si Cain. Dahil nasa kanya po ang medalyon ng mutya ng kulog. Tsak na ginugulo na rin po siya ng mga aswang, tay. Nag-aalala na napatingin sa akin si tatay. Saka siya tumayo at hinawakan niya ako sa tigkabilaan kong balikat. Anak, labag man sa kalooban kong payagan kang umalis. Ngunit tama ka. Kailangan mo nang hanapin ang kakambal mong si Cain at ang nanay mong si Marita. Tiyakin mong ligtas sila. Patawarin mo ako anak kung hindi kita masasamaan sa paghanap sa kanila. Hihintayin kita rito. Tiwala ako na magtatagumpay ka. Salamat po, tay. Babalik din po ako agad dito. At sa pagbabalik ko po, kasama ko na po si nanay at si Cain. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni tatay. Sa kanya binitiwan ang mga balikat ko. Alam kong darating ang araw na ito na magpapaalam ka sa akin para hanapin ang iyong nanay at ang iyong kapatid. Hala, sige na. Kailangan mo nang maghanda sa pag-alis. Mag-iingat ka anak. Kayo rin po, tay. Mag-iingat din po kayo dito. Tumango si tatay bilang tugon niya sa akin. Nangingilid ang luha niya sa mga mata at bakas ang lungkot sa kanyang muka nang yakapin niya ako ng maigpit. Saka siya lumabas ng bahay para pumunta sa barangay hall. Alam kong hindi kaya ni tatay na makita akong umalis, kaya mas pinili nitong maunang umalis kesa sa akin. Patawarin niyo po ako, tay. Kailangan ko po kayong iwan. Gagawin ko po ito para sa inyo.
dahil ayoko na pong makita kayong palaging nalulungkot. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Saka ako pumasok sa loob ng silid ko. Dinampot ko muna ang punyal sa ibabaw ng lamesa. Saka ko isinuksok sa bewang ko. Pagkatapos, nag-impake ako ng konting damit. Inilagay ko na ang mga yon sa telang bag. Kasama ang isang balot ng biskwit at isang bote ng tubig para may baon ako sa paglalakad. Mabigat man sa kalooban ko ang umalis nang hindi ko nakikita si tatay, ay kailangan kong gawin yon upang hindi na lubusang malungkot ang aking ama. Nang matapos ako sa paghahanda ng mga dadaling ko, ng araw din na yon ay agad akong umalis sa bahay. Tinahak ko ang daan, paakyat sa bundok. Halos tumagal ng 2 oras ang paglalakad ko. Saka ko narating ang unang baryo. Nalaman ko na yun ang baryo ng San Sinukob. Mga Aita ang nakatira sa lugar na yon. Nagtanong-tanong ako sa kanila kung kilala nila si Nanay Marita at Cain. Ngunit bigo ako. Walang nakakakilala sa dalawa. Hindi ako tumigil sa paghanap hanggang sa nakarating ako sa pangalawang baryo. Pero kagaya ng nangyari kanina, wala akong natanggap na impormasyong nagsasabi na kilala nila sina Cain at si Nanay. Konting tiyaga pa, Abel. Huwag kang susuko. Muli kong ipinagpatuloy ang paglalakad hanggang sa inabutan na ako ng dilim sa kalsada. Mas mabuti siguro kung dito na muna ako magpapalipas ng gabi. Inilapag ko sa ugat ng puno ang dala kong bag. Yun ang ginawa kong unan. Pagkatapos, nahiga ako. Pero hindi agad ako dinalaw ng antok. Biglang sumagi sa isip ko si tatay habang nakatingin ako sa itaas ng puno. Ano kayang ginagawa ngayon ni tatay? Chuck, nag-aalala na siya sa akin. Habang nakatingin ako sa nakalitaw na buwan sa langit, bigla akong nakarinig ng malakas na pagaspas ng pakpak mula sa impapawid. Kasunod ng paggalaw ng mga daon sa itaas ng puno. Napabalikwas ako ng bangon. Muling naulit ang huni ng aswang na wakwak. Mahina yon, palatandaan na malapit lang sa akin ang halimaw. 5 taon pa lang ako noon ay pinag-aralan ko na ng mabuti ang tungkol sa mga nilalang na kampon ng kadiliman. Kabisado ko na rin ang kanilang kahinaan at kung ano ang unang mararamdaman ko sa ngutya ng kidlat. Tumayo ako, sabay tingala sa langit. Hinugot ko sa kaluban ang punyal ko, saka ako naging alerto sa paligid. Umiinit ang medalyon ng ngutya ng kidlat sa leeg ko. Sigurado akong malapit na sa akin ang aswang na wakwak. Nagtago ako sa likod ng puno at pinakiramdaman ko ang ingay sa paligid. Maya-maya pa ay bumaba sa lupa ang aswang na wakwak. Panay ang pagaspas ng kanyang pakpak at mahina ang kanyang huni. Panay ang linga niya sa paligid na parabang may hinahanap. Mapula ang kanyang mga mata at matutulis ang kanyang mga ngipin na paraban lagari. Kaya naman, mahigpit kong hinawakan ang aking punyal upang maging handa sa pag-atake ng aswang sa akin. Akma sanang lalapit sa aking pinagtataguan ang aswang na wakwak nang bigla itong napatingin sa gawi ng baboy ramo. Mabilis nitong sinunggaban ng kagat ang leeg ng hayop. Saka sinipsip ang dugo nito at winakwak ang tiyan kasunod ng pagkain nito sa lamang loob ng kaawa-awang baboy ramo. Nanginginig ako dahil sa labis na galit. Yun ang unang pagkakataon na hindi ko pinatay ang aswang. Mas mahalaga sa akin ang makita ko muna sina Nanay Marita at Cain. Nang mabusog ang aswang na wakwak, lumipad ito paitaas at nawala sa madilim na bahagi ng kalangitan. Mabuti na lang at hindi niya naramdaman ang presensya ko.
Tamang-tama. Makakapagpahinga ako ng maayos. Agad akong nahiga sa pinagtataguan ko. Saka ko ipinikit ang mga mata ko. Dahil sa labis na pagod, ay agad akong nakatulog. Kinabukasan, nagising ang natutulog kong diwa dahil sa malakas na huni ng baboy ramo sa tabi ko. Napabalikwas ako ng bangon, kaya nakita kong kalat na ang liwanag sa paligid. Tanghali na pala. Mabuti na lang at nagising ako sa huni ng baboy ramong to. Akala ko may aswang na naman. Mabilis akong tumayo at sinipat ang bawat sulok ng kagubatan. Naghanap ako ng pwede kong madaanan. Maya-maya pa ay nakita kong tumakbo ang baboy ramo sa bahagi ng makipot na daan. Papasok sa kakahuyan na merong mga kawayan sa paligid. Agad akong naganda at sinimulan ulit ang paglalakad. Pagkalipas ng 5 oras, ay narating ko ang gilid ng kalsada. Nakita ko ang nakatayong mga bahay na gawa sa kugon at kawayan. Maraming mga bata ang naglalaro sa labas ng kani-kanilang tahanan. Ang mga babae ay abala sa pagtatanim ng mga gulay sa kanilang kaingin na malapit din sa kanilang tirahan, habang ang mga kalalakihan naman ay abala sa pagbibilad ng mga palay. Paglinga ko sa paligid, nakita ko ang nakasulat sa arko ng baryo. Baryo ng San Isidro? Sandali. Nakarating na pala ako sa pinakamalayong baryo mula sa lugar na pinanggalingan ko. Natigilan ako nang makita ko ang isang grupo ng mga kabataan na nag-uusap habang nakaupo sila sa upuang bato. Narinig ko kung paanong magkwento ang isang binatilyong kulot ang buhok. Mayabang ito habang nagkukumpas ang kamay kung paano siya sumuntok. Pinag-uusapan nila ang batang nakaaway nila. Sa tingin ko, siya ang pinakatumatayong lider ng 4 na batang lalaki na halos kasing idarang ko lang. Napaunat ako sa pagkakatayo nang bumaling ang atensyon nilang lahat sa akin. Tumayo ang mga ito at lumapit sa kinaroroonan ko. Nauna sa paglalakad ang binatilyong kulot ng buhok. Tinawag siya ng kanyang mga kasama sa pangalang Timothy. 2 dipa ang layo nito sa akin nang tumigil ito sa paglalakad at nagsalita na may tonong panghahamon. Hoy, ikaw! Anong tinatayo-tayo mo dyan, ha? Ha? Ako ba? Oo, ikaw nga! Sino pa ba? Huwag ka nga magkunwaring wala kang alam sa ginawa mo sa akin. Ha? Ano? Yari ka tuloy sa akin ngayon. Teka, sino ba kayo? Anak naman ng putya, oo. Hindi mo ako kilala? Pinigilan si Timothy ng isang batang lalaking kasama nito. Sinabi nitong huwag na akong guluhin dahil baka mabugbog na naman daw ito. Dahil doon, napakunot ang noo ko. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanila, lalo na nang itulak ni Timothy ang batang pumipigil sa kanya. Saka siya galit na humarap sa akin habang nakaduro ang kanyang daliri sa aking muka. Hoy, hindi mo pwedeng kalimutan ang ginawa mo sa akin, ha? Tignan mo nga, pumutok ang labi ko dahil sa suntok mo. Itinuro ni Timothy ang putok niyang labi. Lumapit siya sa akin. Napaatras ako ng hakbang at itinago ko sa ilalim ng damit ko ang suot kong medalyon ng mutya ng kidlat. Teka, sandali lang. Wala akong kasalanan sa'yo. Baka nagkakamali lang kayo. Hindi ako maaaring magkamali. Nagsuntukan tayo nung isang araw. Ang tapang mo pa nga eh. Pinagbantaan mo pa nga kami. At sabi mo, kapag nagkita ulit tayo, babasagin mo ang pagbumuka ko. O ngayon, bakit di ka dumali? Ano? Lumaban ka! Teka. Hindi ako lalaban sa inyo. Ha? Sinungaling. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit palagi mo nalang pinakikialaman ng mga diskarte ko eh. Kaya naisip kong kami naman ang manggugulo sa'yo ngayon. Sumenya si Timothy sa kanyang mga kasama
para paligiran ako. Umatras ako. Naging alisto ang pakiramdam ko sa kanila. Lalo na at dumampot ang mga ito ng bato para batuin ako. Sandali lang mga kaibigan. Wala talaga akong alam sa mga binibintang nyo sa akin. Hindi ako taga rito, maniwala kayo. Hindi mo kami manloloko, hayop ka. Kung umasta ka, para bang pag-aari mo ang lugar na to ah. Doon ka na lang sana sa lugar mo, kasama ng lolo mong baliw. Ano? Huwag ka na magkunwaring walang alam. Hala, sige na mga kasama. Paulanan niyo siya ng bato. Lumipad agad ang mga bato sa kinaroroonan ko. Ngunit naiwasan ko ang lahat ng mga yon. Halos hindi mabilang ang mga batong muntik tumama sa katawan ko. Sinalo ko ang huling bato na ipinukol sa akin. Natigilan ang mga ito dahil sa labis na pagtataka. Hindi sila makapaniwalang nagawa kong maiwasan ang mga bato. Kaya naman, napigilan ni Timothy ang kanyang sarili at agad siyang nagtanong. Teka, paano mo ginawa yun? Para kang kidlat kong kumilos ah. Sino ka ba talaga? Ako si Abel. Hindi talaga ako taga rito. Napadaan lang ako, maniwala kayo. Pasensya na kayo ha. Pero wala talaga akong balak na makipag-away sa inyo eh. Walang maidudulot na magandang pakikipag-away. Kaya nakikiusap ako. Tigilan nyo na ako. Ano sabi mo? Pambihira. Nakalug na ba yung ulo mo? At naging mabait ang pakikipag-usap mo sa akin ngayon? Hoy! Para sa amin, ikaw ang pinakabarumbadong bata na nakilala namin. Ultimo matanda nilalabanan mo. Pagkatapos, aasta ka na mabait ngayon. Lokohin mo ang lela mong panot. Ano? Saglit ako natigilan nang maintindihan ko kung bakit nagsalita ng ganun si Timothy. Teka. Hindi kaya... Hoy! Anong binubulong-bulong mo dyan, ha? Hindi ho yung pangalan ko. Sinabi ko na sa inyo ako si Abel. Abel ang pangalan ko. Wala akong pakialam kung Abel ang pangalan mo. Hoy talaga ang tinatawag namin sa mga taong kagaya mo masamang ugali. Sige na mga kasama, turuan niyo siya ng leksyon. Balian niyo ng buto ang hayop na yan. Teka sandali. Huwag niyong gawin to. Mabilis na sumugod sa akin ang mga batang lalaki na inutusan ni Timothy. Umatake sila ng suntok sa akin, ngunit naiwasan ko ang mga yon. Sila mismo ang nagkatamaan sa muka, kaya agad silang bumagsak sa lupa habang putok ang kanilang labi. Ay naku, ano ba yan? Ang tatanga niyo naman! Umangon kayo! Grabe! Mga lampa! Pinagsisipa ni Timothy ang bumagsak niyang mga kasama. Mabilis silang bumangon habang nakangiwi ang kanilang muka. Ano pang hinihintay niyo? Atakihin niyo siya! Bilisan niyo! Agad silang lumapit sa akin at inatake nila ako ng sipa, pero mabilis ko yung nailagan. Hindi ko sila nilabanan. Nakatayo lang ako habang iniiwasan ang bawat pag-atake nila. Kagaya ng una, nawalan sila ng balanse at sabay rin na bumagsak sa lupa. Kaya naman, mas dumilim ang anyo ng kanilang pinuno na si Timothy. Anak naman ng 7 kalabaw, oo! Ano nangyayari sa inyo? Pagtulungan niyong hawakan, ang hihina talaga ng isip niyo! Mabilis na tumayo ang mga batang inutusan nito. Sabay-sabay silang umatake sa akin ng suntok. Naiwasan ko ang mga yon, pero dahil marami sila, nagawa nila akong hawakan si tigkabilaan kong braso. Hindi ako nagpumiglas. Hinintay kong lumapit sa akin si Timothy. Ngumisi ito nang makita niyang hawak na ako ng mga kasama niya. Ang buong akala mo ba? Madali mo matatalo mga bata ko. Patitikimin kita ngayon ng malupit na paghihiganti. Kaya simulan mo na magdasal. Teka sandali lang. Nagkakamali kayo. Hindi ako yun. Hindi ko nga kayo kilala eh. Kaya bitiwan niyo na ang kamay ko. Huwag ka na magkunwari. Ganyan din ang katwiran ng mga batang nasusukol namin. Humanda ka sa akin ngayon.
Lintik lang ang walang ganti. Sinuntok ako ni Timothy, ngunit naiwasan ko yun. Tinamaan niya ng suntok ang isang batang lalaki na may hawak sa kabila kong braso. Dahil dun, nabitiwan nito ang braso ko. Kaya naman, nakahanap ako ng pagkakataon para hilahin ang isa ko pang braso mula sa pagkakahawak ng mga kasama nito. Tuluyan akong nakawala sa kanila. Ano ba? Hawakan nyo kasi. Nag-iisa lang yan eh. Nagpapatalo kayo. Nang walang lumapit sa akin para hawakan ulit ako, si Timothy na ang lumapit sa akin at inatake niya ako ng sipa. Ngunit tumama lang yun sa hangin dahil nailagan ko ang bawat pag-atake niya. Dahil dun, mas lalong nagalit si Timothy. Binalingan niya ang mga kasama niya at pinagsisipa niya ang mga ito. Hoy, ano ba? Hawakan nyo kasi. Sabay turo sa akin ni Timothy. Mabilis nila akong sinunggaban at pinagtulungang hawakan si tigkabila ang braso at binti para hindi ako makagalaw. Lintik ka. Magbabayad ka sa akin ngayon. Akma na sanang susuntukin ako ni Timothy nang biglang may sumigaw mula sa akin likuran. Boses yun ng isang batang lalaki. Hoy, Timothy! Ano na naman bang ginagawa nyo, ha? Hindi pa kayo nadala sa ginawa ko sa inyo? Meron na naman kayong pinagtitripan? Nanlaki ang mga mata ni Timothy nang nagpalipat-lipat ang tingin nito sa mukha ko at sa mukha ng bagong dating na batang lalaki. Bumitaw din sa akin ang mga kasama nito. Napaatras silang lahat habang namumutla ang kanilang mukha. Teka, papanong? Anong papanong, ha? Hindi ba't pinagsabihan ko na kayo na huwag kayong mananakit ng mga batang kagaya ko? Hindi ba't sinabi ko rin na kapag nahuli ko kayong may pinagtutulungan na batang walang kalaban-laban sa inyo, babasagin ko ang pagmumukha nyo? Ikaw nga yun. Ikaw ang bumugbog sa amin. Teka. Napaatras si Timothy habang titig na titig sa batang lalaking nasa likuran ko. Ano? Bakit di ka makapagsalita, ha? Kung talagang matapang kayo, ako ang harapin nyo. Tayo ang magtuos. Mabilis na sumugod ang batang lalaki, kasunod ng pagsuntok nito sa muka ni Timothy. Ano? Bakit hindi ka lumaban sa akin ngayon, ha? Lumaban ka. Ilabas mo ang tapang mo. Bumagsak ang mga ito sa lupa. Habang nasa ilalim si Timothy, hindi siya makagalaw dahil sunod-sunod ang suntok na tumama sa kanyang muka. Tumayo ang batang lalaki at binalingan naman ito ang mga kasama ni Timothy. Dahil sa takot, kumaripas ng takbo ang mga bata. Naiwan si Timothy habang nakangiwi ang muka dahil sa labis na sakit. Nang tumingin sa akin ang batang lalaki, kinabahan ako. Nanlaki ang mga mata ko at hindi ako nakapagsalita. Agad kong nakilala kung sino ang batang lalaki na bumugbog kay Timothy. Diyos ko, hindi ako maaaring magkamali. Siya si Cain. Natagpuan ko na ang kakambal ko. Hindi ako nagpahalatang kilala ko si Cain. Hinintay ko siyang lumapit sa akin. Napansin ko rin na tumayo si Timothy. Lumapit din siya sa akin. Hindi ito nakatiis. Nagsalita ito habang titig na titig sa mukha ko. Ang pagiging magkamukha niyong dalawa ang dahilan kung bakit hindi na ako nakalaban kanina. Dahil nagulat ako. Cain, bakit magkamukha kayo ng batang yan? Tumahimik ka. Kaya siguro pinagtulungan niyo ang batang to dahil ang buong akala niyo, ako siya, no? Oo, dahil balak namin gumanti sa'yo. Kanina pa niya sinasabing nagkakamali kami ng paratang sa kanya. Naabel ang pangalan niya. Pero hindi kami naniwala. Yung pala, nagsasabi pala siya na totoo. Teka, hindi mo siya kilala, tama ba? Hindi ko siya kilala. Kaya umalis ka sa harapan ko. Pabayaan mo kami mag-usap. Mamaya tayo magtuos. Itinulak ni Cain si Timothy. Saka siya lumapit sa akin.
Kinabahan ako dahil hindi pa rin ako makapaniwala sa ugali ng kakambal ko. Barumbado siya at mainiti ng ulo. Malayo sa ugali ko na mahaba ang pasensya. Maya-maya pa, napakunot ang noo ni Cain habang sinisipat niyang mabuti ang mukha ko. Nang magkalapit kami na mukha, para akong nananalamin. Kahawig na kahawig ko siya. Napansin ko rin ang suot niyang kwintas. Yun ang medalyon na may mutya ng kulog. Ikaw, sino ka? Bakit magkamukha tayo? Ha? Hindi ko rin alam eh. Di ba may ganun naman talaga? Kahit hindi magkakilala, ay merong magkakamuka. Huwag mo akong lokohin ha. Magsabi ka sa akin ng totoo kung sino ka. Dahil kung hindi, babalasahin ko rin ang pagbumuka mo. Hindi ko alam kung tama bang aminin ko na lang sa kanya na ako ang kakambal niya. Ngunit batay sa ugali niya, tsak na hindi agad siya maniniwala sa akin. Tinatanong kita, sumagot ka. Maikli lang ang pasensya ko ha. Baka suntukin kagad kita dyan. Teka sandali. Ano bang gusto mo marinig mula sa akin? Anak naman ng putya, oo. Kailangan ko pa bang ulitin ang tanong ko sa'yo? Tinatanong kita kung sino ka. Ako si Abel. Taga-san ka? Nakatira ako sa baryo ng San Isidro. Anong ginagawa mo rito? Malayo na yun dito ah. Pasensya ka na. Naparito ako dahil may hinahanap akong 2 tao. At mukhang natagpuan ko na ang isa sa mga hinahanap ko. Sino ang mga hinahanap mo? Ang kapatid ko. Ang kakambal ko na si Cain. Kasama niya si Marita, ang nanay namin. Biglang natigilan si Cain. Tumitig siya sa mukha ko. Bumakas ang gulat sa mukha niya. Cain ang pangalan ko. Nanay ko si Marita. Sinasabi mo bang kakambal kita? At nanay mo rin si Marita? Oo, ganun na nga. Nang makita kong kamukha kita, lumakas ang kutob kong ikaw nga ang hinahanap ko. Dahil sa naging pag-uusap namin ni Cain, lumapit ulit sa amin si Timothy. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa mukha namin. Itinulak naman ito ng kakambal ko. Pwede ba, Timothy? Lumayo ka nga muna sa akin at baka hindi kita matansya. Mainit ang ulo ko ngayon ha. Kaya huwag kang pahara-hara dyan. Tama nga ang kutob ko. Magkakambal ka kayo. Dahil magkamukha kayong 2. Kaya pala, pareho kayong barad. Tuluyan ng hindi napigilan ni Cain ang kanyang sarili. Sinuntok niya uli sa muka si Timothy. Bumagsak ito sa lupa at pinagsisisipa niya ito sa tadyang. Kaya naman, inawat ko na si Cain. Cain, tama na. Awat na. Baka mapatay mo siya. Talagang papatayin ko ang hayop na to. Kaya wag mo akong pigilan. Muling binalingan ni Cain si Timothy. Habang panay ang sipa niya sa katawan nito. Kaya naman, itinulak ko na siya. Sabi ng tama na eh. Tama na sabi. Tama na. Tumabi ka dyan. Itinulak ako ni Cain. Sa kanya nilapitan si Timothy. Dinakot nito ang damit ni Timothy. Tama na! Tama na! Aray, hindi na ako lalaban. Maawa ka, tama na! Sa susunod, na makita pa kita rito na may inaaping bata, akong makakalaban mo. Naiintindihan mo ba? Oo, Cain. Naiintindihan ko. Hala, sige na. Makakaalis ka na. Hayaan mo kami makapag-usap ng impostor na ito. Hindi ako impostor, Cain. Hindi ko ginagaya ang mukha mo. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Ako ang kakambal mo, si Abel. Ha! Kalokohan! Hindi to kalokohan. Kung ayaw mo maniwala, wala akong pakialam. Ang gusto ko lang malaman, nasan si nanay ngayon? Gusto ko siyang makita. Ano ko, sira? Maniniwala sa mga pinagsasabi mo? Magkamukha lang tayo. Pero hindi ibig sabihin nun, kakambal na kita.
at matatanggap na kitang kapatid. Sabay talikod nito sa akin. Iniwan niya ako, kaya hinabol ko siya. Teka sandali, saan ka pupunta? Uuwi na ako. Wala akong panahon sa mga drama mo. Sandali lang, sasama ako. Gusto kong makarating sa bahay niyo. Gusto kong makita si nanay. Wala nga si Nanay Marite. Tsaka pwede ba? Wag na wag mong mababanggit sa akin ang pangalan ni Nanay. Wala kang karapatan. Hindi mo siya ina. Totoo ang sinasabi ko, Cain. Bakit ba ayaw mo maniwala? Kapatid mo ko, kakambal mo ko. Naparito ako para hanapin kayo ni nanay. Wala nga siya, di ba? Ang tigas naman ng ulo mo. Ang kulit mo. Anong wala na si nanay? Ano bang ibig mong sabihin? Dahil sa pangangulit ko kay Cain, hinarap niya ako at dinuro niya ako sa muka. Hoy ikaw, kung gusto mo pang mabuhay, layuan mo ko Hindi porket kinakausap kita, naniniwala na ako sa mga pinagsasabi mo. Kung talagang ikaw ang kakambal ko, bakit ngayon ka lang nagpakita? Dahil ngayon ko lang nalaman na may kakambal pala ako. Ako nga Ngayon ko lang din nalaman na may kakambal pala ako. Kaya hindi mo ako masisisi kung bakit ganito ang reaksyon ko. Naiintindihan ko nararamdaman mo, Cain. Alam ko nagulat ka sa mga natuklasan mo. Pero alam ko ring naniniwala ka sa mga sinasabi ko sa'yo. Nagkukunwari ka lang na hindi. Gusto kong malaman kung nasaan si Nanay Marita. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na wala na si Nanay? Patay na siya, patay na! Ano? Masaya ka na ba? Ha? Ano sabi mo? Kapag ipinaulit mo pa sa akin ang mga sinabi ko, babasagin ko na talaga ang pagbumukha mo. Kung ganun, wala na pala si nanay. Kailan pa? Hindi sinagot ni Cain ang tanong ko. Sa halip ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa ibang direksyon ng daan. Naglakad siya at iniwan ako sa daan. Nagunahang pumatak ang masaganang luha sa aking mga mata. Parang binabayo ng maso ang dibdib ko dahil sa labis na sakit. Kung totoong patay na si nanay, hindi ko na pala siya makikita. Hindi ko na rin siya mayayakap. Dahil dun, hinabol ko si Cain. Pilit kong pinaniniwala ang sarili ko na baka nagsisinungaling lang siya. Nang maramdaman ni Cain na nakasunod ako sa kanya, tumigil siya sa paglalakad at hinarap niya ako. Sabi ko nang wag mo akong susundan Agad niya akong sinuntok, ngunit nakaiwas ako. Inulit niya ang pagsuntok niya sa akin, pero tumama lang yon sa hangin. Huwag mo nang subukan saktan ako, Cain. Mapapagod ka lang sa pag-atake sa akin. Hindi ko hahayaang tumama ang kamao mo sa katawan ko. Wala akong ibang gusto, kundi ang makita lang si Nanay Marita. Hindi ako naniniwalang patay na si nanay. Matagal nang patay si Nanay. 5 taong gulang pa lang ako noon nang mamatay si Nanay. Pinatay siya ng mga aswang na wakwak. Kung hindi ka pa rin naniniwala, bahala ka sa buhay mo. Hindi totoo yan. Hindi ko pa nakikita si nanay. Hindi ko pa siya nayayakap. Hindi siya pwedeng mamatay. Sinabi ko na sa iyo ang totoo, di ba? Kaya makakaalis ka na. Huwag kang susunod sa akin. Hindi. Hindi ako aalis dito, Cain. Wala akong pakialam kung ayaw mo umalis. Si Nanay lang ang pamilya ko. Kaya wag mo na siyang babanggitin sa akin. Dahil baka kung ano pa ang magawa ko sa'yo. Mabilis na umalis sa harapan ko si Cain. Nang hina ang mga tuhod ko, pakiramdam ko, gumuho ang mundo ko. Pati na ang pangarap ko na muling mabuo ang pamilya ko. Humagulgol ako ng iyak at ipinagpatuloy ko ang pagsunod kay Cain. Nay? Nay, bakit po? Bakit po hindi niyo man lang ako hinintay? Sa pagtingin ko sa gawin ni Cain, nahuli ko siyang nakatingin sa akin. May luha ang kanyang mga mata, ngunit bakas ang galit sa kanyang muka
Saka siya tumalikod ulit at naglakad palayo sa akin. Pero hinabol ko siya. Teka! Sandali lang! Tumigil sa paglalakad si Cain, ngunit hindi siya humarap sa akin. Kung totoo nga na wala na si nanay, sino nag-aalaga sa'yo ngayon? Si Lolo Juan, ang tatay ni Nanay Marita. Kung ganun, lolo ko rin siya. Wala kang lolo, akin lang siya. Kaya umalis ka na. Nawala man si nanay, may tatay pa tayong naghihintay sa atin dalawa. Sumama ka na sa akin, Cain. Ang kapal lang mukha mo sabihin sa akin ng bagay na yan ah. Wala akong tatay. Matagal nang patay ang tatay ko. Huwag mong sabihin yan, Cain. Hindi kita matatanggap sa buhay ko. Kayong dalawa ng tatay mo. Parang may libo-libong kutsilyo ang tumama sa puso ko nang sabihin yun ni Cain. Ngunit hindi ako natinag. Mas lumapit ako sa kanya. Sasama ako sa'yo sa ayaw at sa gusto mo. Kakausapin ko si Lolo Juan. Hindi nagsalita si Cain at ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Tahimik naman akong sumunod sa kanya. Maya-maya pa ay huminto ulit ito sa paglalakad. Pwede bang wag mo na akong sundan? Hindi kita kailangan. Pero kailangan kita, Cain. Kailangan ka namin ni tatay. Sige, sumama ka. Pero wag mong aasahang tatanggapin kita. Hindi ko hahayaan na tumira ka sa bahay. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa'yo, Cain. At kung ano ang naging buhay mo nun para maging bato ang puso mo. Pero hindi kita masisisi. At gusto kong sabihin sa'yo na hindi kita susukuan. Tigilan mo ng kadramahang yan. Hindi yan uso sa akin. Umiinit lang ang ulo ko. Baka hindi talaga kita matansya. Muli nitong ipinagpatuloy ang paglalakad. Sumunod ako sa kanya hanggang sa nakarating kami sa gitna ng nyugan. Nakita ko ang isang malaking bahay na gawa sa tabla. Nakatayo yun sa gitna ng 2 puno ng nyug. Napako ang atensyon ko sa matandang lalaking nagsisibak ng kahoy. Nang mapansin kami ng matanda, tumigil ito at nabitiwan ito ang palakol. Titig na titig ang matanda sa mukha ko. Cain, sino ang kasama mo? Siya po si Abel. Aba, teka, kamukhang-kamukha mo siya. Lolo Juan, ano po ang ibig sabihin nito? Totoo po ba at sinasabi niya? Nakakambal ko daw po siya. Bumakas sa mukha ng matanda ang labis na gulat. Ngunit napalitan yun ng tuwa. Alam ko ang tungkol sa kakambal mo, Cain. Patawarin mo ko kung sa kanya mo panalaman ang buong katotohanan. Ano po? Ganun lang po yung kasimple para sa inyo, Lolo Juan. Niloko niyo po ako eh. Hindi niyo po sinabi sa akin na may kakambal pala ako. Dahil naganap ako ng tamang pagkakataon para sabihin sa iyo ang tungkol sa bagay na ito. Alam niyo po, Lolo Juan, pakiramdam ko, tinraidor niyo ako. Apo, patawarin mo ko. Ngunit narito na siya at hindi ko hahayaan na magkahiwalay pa kayong magkapatid. Huwag niyo pong sabihin tatanggapin niyo si Abel. Abay, bakit hindi, Cain? Apo ko rin siya. Matagal na akong nangungulila sa kanya. At ngayong nasa harapan ko na siya, hindi ko nahahayaan na magkahiwalay ulit kami. Hindi ka ba masaya na narito na ang kakambal mo, Cain? Kung nalaman ko po na mas maaga, baka naging mas masaya pa ako. Kaya lang hindi. Kaya hindi ko po siya matatanggap. Hindi ko siya matatanggap sa pamamahay natin. Teka, sandali lang, Cain. Hindi ko naman sinabi. Natitira ako rito eh. Gusto ko lang siguraduhin kung totoong patay na si nanay. Yun lang. Lumapit sa akin si Lolo Juan. Hinawakan niya ang tigkabilaan kong balikat. Sa kasamaang palad, Apo,
tama ang kakambal mo. Matagal nang patay si Marita. Inatake siya ng aswang na wakwak. Kaya ako nang nagpalaki sa kakambal mong si Cain. Isa pa, umaasa kung darating ang araw na magyayari ito. Ang magkikita kayong dalawa at magkasama kayong magkakambal. Lolo Juan, sabi nang hindi ko siya kakambal eh. Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo nyo? Hindi ko siya matatanggap. Kaya tigilan nyo na ang pakikipag-usap sa kanya. Ikaw ang tumigil, Cain. Ngayon na nga lang kayo nagkitang magkapatid. Ganyan pang ugaling ipapakita mo sa kanya. Ay nako, wala na talaga akong masabi. Bahala nga kayo dyan. Padabog na umalis si Cain at pumasok siya sa loob ng bahay. Saka naman ako binalingan ni Lolo Juan. Kinabig niya ako at niyakap niya ako ng mahigpit. Ang apo ko, salamat at nandito ka na. Lolo Juan, hindi ko man lang po nakita at nakasama si nanay. Sobrang sakit po na malamang wala na po siya. Pati po si Cain, hindi niya ako matanggap bilang kapatid niya. Tahan na, apo. Huwag ka nang malungkot. Kaya nga naging manunugis ng aswang si Cain. Dahil hindi niya matanggap ang nangyari kay Marita. Kaya ikaw nang bahalang magpasensya sa ugali ng kakambal mo. Bumitaw ng yakap sa akin si Lolo Juan. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ko. Pumasok na muna tayo sa loob ng bahay para makapag-usap tayo na maayos. Nang pumasok kami sa loob ng bahay, nakita ko ang maraming mga pugot na ulo ng iba't ibang klase ng hayop na nakasabit sa dingding. Napatingin ako kay Lolo Juan. Bukod sa pagsasaka, mangangaso rin ako ng mga hayop, Abel. Ibinibenta ko ang mga yon sa palengke. Kaya po pala marami rin po kayong mga sandatang nakasabit sa dingding. Ginagamit ko naman yan sa mga aswang na pumapasok sa baryo namin. Hala, sige na. Maupo ka muna at ipagtitimpla kita ng kape. Teka, Abel. Ano po yun, Lolo? Pwede ko bang makita kung nasa iyo pa rin ang medalyon ng mutya ng kidlat? Nagulat ako sa umpisa dahil alam din pala ni Lolo ang tungkol sa mutya ko. Agad kong inilabas ang mutya ng kidlat na nasa ilalim ng damit ko. Saka ko ipinakita kay Lolo Juan. Lumiwanag ang mukha nito dahil sa tuwa. Totoo nga. Walang duda. Ikaw nga ang apo ko. Hala, sige na. Maiwan muna kita dyan. Mabilis na tumalikod sa akin si Lolo Juan. Pagkatapos, pumasok siya sa loob ng kusina. Naupo ako sa bangkong gawa sa kawayan. Saka ako tahimik na naghintay. Pagkalipas ng 3 minuto, lumabas si Cain mula sa kanyang kwarto. Umupo siya sa katapat kong upuan at mariin niya akong tinitigan. Hoy Abel, ano pang ginagawa mo rito ha? Hindi ka pa ba uuwi? Nakakaabala ka na rito ah. Bakit ka ba ganyan, Cain? Bakit ba ganyan ang ugali mo? Bakit? Anong masama sa ugali ko? Pinalaki kasi ako ni tatay na mabuting bata. Marunong makibagay at higit sa lahat, marunong akong makiramdam at rumespeto. Sinasabi mo bang wala akong respeto at manhid ako? Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Isa pa, wala akong pakialam kung hindi mo ako matanggap na kapatid mo. Dahil hindi ko rin naman matatanggap na may kakambal akong barumbadong palaging nakikipagsuntukan sa mga bata. Anong sabi mo? Ako, barumbado? Oo. Nakita kita kanina, di ba? Pinagkamalan pa nga nila ako na ikaw ay ako. Kaya ako ang pinagtangkaan nilang saktan. Nangangahulugan lang na madalas kang nakikipag-away sa kanila. Hoy, hinaan mo lang ang boses mo. Baka mamaya marinig ka ni Lolo Juan. Kapag nalaman ni Lolo ang nangyari sa akin kanina, umanda ka talaga sa akin at makakatikim ka.
Sinasabi ko na nga ba eh. At madalas kang makipag-away sa kanila. Tapos tinatago mo pa kay Lolo Juan. Siguro kapag nakikita niyang may sugat ka, kung ano-anong kwento ang sinasabi mo, no? Pambihirang yan. Ganyan ba talagang klase ng tao ang kakambal ko? Tumigil ka! Baka tamaan ka sa akin. Hindi ka nga makatama eh. Pero kung sasaktan mo ako, malalaman ni Lolo Juan ang mga pinaggagagawa mo. Nakahanap tuloy ako ng paraan kung paano kong makokontrol si Cain. Kahit na anong mangyari, hindi ko susukuan ang kapatid ko. Gagawin ko ang lahat para makasama siya. Napangiti ako nang biglang namula ang mukha ni Cain dahil sa labis na galit. Balak niyang lapitan ako. Mabuti na lang at lumabas na si Lolo Juan mula sa kusina. May dala siyang isang tasang kape at iniabot niya yon sa akin. Mabilis ko namang tinanggap yon. Salamat po dito sa kape, Lolo Juan. Sige na, inumin mo na yan. Teka, hindi ka ba ginugulo nitong si Cain? Tumingin ako sa gawin ni Cain at muntik akong masamid ng kape nang makita kong pinandidilatan niya ako ng mga mata. Saka ipinakita sa akin ang nakataas niyang kamao na para bang nagbabanta. Napalingon naman si Lolo Juan sa gawit ni Cain. Cain, tinatakot mo ba ang kapatid mo, ha? Lolo naman eh. Palagay niyo po sa akin, multo. Hindi niya po ako tinatakot, Lolo Juan. Sa aswang nga po, hindi po ako natatakot eh. Sa kanya pa kaya. Sinungaling! Baka kapag nakakita ka ng aswang, magkandaihi ka sa salawal mo. Bakit, Cain? Nangyari ba yun sa'yo? Mas lalong namula sa galit si Cain dahil sa pang-aasar ko. Siya nga pala. Ano bang binabalak mo ngayon, Abel? Uuwi na po muna ako sa baryo namin. Isasama ko po rito si tatay. Saan ba kayo nakatira ng tatay mo? Sa baryo po ng San Isidro. Pwede bang dito ka na lang muna? Kung gusto mo, ipasusundo ko ang tatay mo. Teka, ano nga bang pangalan ng tatay mo? Abraham po. Madali lang po siyang makikilala sa baryo namin dahil siya po ang kapitan del baryo doon. Kaya ba, hindi kanya sinamahang hanapin si Cain? Dahil may tungkulin siyang dapat gampanan. Opo, Lolo Juan. May dahilan din po kung bakit hindi po siya sumama. Madalas po kasing pasukin ng mga aswang na asbo ang baryo namin. Kung di niyo po itatanong, manunugis po kami ng aswang sa lugar po namin. Sus! Mayabang ka rin pala eh. Hindi ako mayabang, Cain. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ako naniniwala. Hindi ka nga lumaban dun sa mga batang umapi sa'yo kanina eh. Tapos sasabihin mong manunugis ka ng aswang? Dahil ayoko ng gulo, Cain. Aswang lang ang nilalabanan ko. Isa pa, hindi mo ako kagaya na basagulero. Abat! Tumigil ka na, Cain. Puro ka katapangan. Palagi mong pinaiiral ang init ng ulo mo. Hala, bueno't kilala ko ng tatay mo, Abel. Ipasusundo ko siya sa mga kaibigan kong mangangalakal. Pero Lolo, Wala nang pero-pero. Matagal kitang hindi nakasama, Apo. Kaya gusto kong makapiling ka kasama ni Cain. Sus! Umiral na naman ang pagiging dramatiko nyo, Lolo Juan. Lumabas ka nga muna ng bahay, ha, Cain. Pabayaan mo kaming mag-usap ni Abel. Hindi. Dito lang ako. Gusto ko pong marinig kung paano kayong paikuti ni Abel. inubos ko na lang ang kape ko at hindi ko na pinatulan ang mga sinabi ni Cain. Maya-maya pa ay nagsalita ulit si Lolo Juan. Mamayang gabi, gusto kong makita ang epekto ng medalyon ng mutya ng kidlat sa aswang na wakwak. Halos gabi-gabi silang sumasalakay sa baryo namin dahil sa mga buntis. Lahat kami ay nagtutulong-tulong na upang mapangalagaan sila. Tulungan mo ko, Abel. Nakahanda po akong tumulong sa tulong po ng suot kong medalyon ng mutya ng kidlat. Teka, sandali lang po, Lolo Juan. Ibig sabihin
May mutya din po si Abel? Oo. Dahil talagang kakambal mo siya. Nasa inyo ang kambal na mutya ng kulog at kidlat. Ang mutyang yan ang pinakamalakas na kapangyarihang magagamit nyo laban sa mga aswang. Biglang nawala ang pagiging matigas sa anyo ni Cain. Napatingin siya sa akin, saka siya umalis nang walang paalam. Hala, sige na. Maiwan na muna kita rito at kakausapin ko lang ang taon susundo sa iyong ama na si Abraham. Sige po, Lolo Juan. Salamat po. Magpahinga ka muna. Ayun ang magiging silid mo. Itinuro niya sa akin ang pinto na malapit sa kusina. Saka nagpaalam sa akin ang matanda. Maya-maya pa ay nilapitan ko ang pintuan ng silid at pumasok ako sa loob. Nakita ko ang katre na gawa sa kawayan. Naupo ako doon at inilibot ang paningin sa loob ng kwarto. Maayos naman ang silid na to. Hindi kaya dati tong kwarto ni nanay? Muli kong naramdaman ang lungkot nang tumingin ako sa unan. Kinuha ko yun, saka ko niyakap ng maigpit. Hindi ko namalayan na nakatulog pala ako habang yakap pa rin ang unan. Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko ang malakas na ingay mula sa labas ng bahay. Kasunod ng pagaspas ng pakpak mula sa impapawid. Hindi ko namalayan ang oras. Gabi na pala. Teka, may aswang sa paligid. Mabilis akong bumangon sa higaan at agad akong lumabas ng kwarto. Narinig ko ang boses ni Cain sa labas ng bahay habang hinahamon niya ang mga aswang sa paligid. Hoy! Kayo! Kung matapang talaga kayo, magpakita kayo sa akin. Bakit hindi niyo ako labanan? Basta isa-isa lang. Nakita ko rin si Lolo Juan na nakatayo sa likod ni Cain. May hawak siyang pana at pinapana niya ang mga aswang na wakwak. Mabilis akong lumabas ng bahay at binunot ko ang punyal mula sa bewang ko. Tumingala ako sa langit at nakita kong halos matakluban ng mga aswang na wakwak ang buwan. Panay ang huli nila. Maya-maya pa ay bumaba ang mga aswang sa lupa. Nakakatakot ang anyo nila. Ngunit hindi ako nagpasindak. Itinutok ko sa kanila ang hawak kong punyal. Binunot din ni Cain ang kanyang sandata. Kaya nagulat akong pareho kami ng itsura ng armas. Teka, bakit pareho tayo ng punyal? Pag-aari ito ni nanay. Kaya wag mo nang ipamukha sa akin na magkakambal talaga tayo. Ngayon mo ipakita ang yabang mo kanina. Naghiwalay kami ni Cain. Mabilis siyang umatake habang malakas ang kanyang sigaw. Punong-puno ng galit ang boses niya dahil yon sa ginawa ng mga aswang sa aming ina na si Marita. Kinalaban niya ang isang aswang na wakwak. Mataas siyang tumalon at ibinaon niya ang kanyang patalim sa ulo ng aswang. Kitang-kita ko ang pagputok ng ulo ng halimaw. Nagkalat ang utak at dugo nito sa lupa. Dahil nagulat ako sa mahusay na pag-atake ni Cain, hindi ko namalayan na nakalapit na pala sa aking kinaroroonan ang aswang na wakwak. Kinalmot niya ako sa dibdib. Napaatras ako. Gumuhit ang sakit sa sugat ko. Kaya naman, maigpit kong hinawakan ang sandata ko. Gumanti ako ng saksak sa aswang na wakwak. Tinamaan ko siya sa kanyang tagiliran. Binunot ko ang talim, saka ko nilaslas ang kanyang leeg. Umatungal ito ng malakas habang pinipigilan ang pagbulwak ng dugo nito mula sa nakabuka niyang sugat. Kasunod ng malakas na pagtama ng kidlat direkta sa kanyang katawan. Bumagsak ito sa lupa, pero isa ng sunog na bangkay. Dahil doon, lahat ng mga halimaw na nasa impapawid, bumaba silang lahat. Nakahanay sila sa harapan namin. Hindi nagdalawang isip si Cain.
Mabilis siyang tumakbo, pasugod sa kinaroroonan ng mga aswang. Cain, mag-iingat ka! Hindi ako pinansin ni Cain. Diretso siyang umatake sa mga aswang na wakwak. Lumiwanag ang hawak nitong punyal na tanging kami lang at ang mga aswang ang nakakakita. Nang tignan ko ang hawak kong sandata, lumalagablab din ito na para bang kuryente. Mabilis akong tumakbo papunta sa kinaroroonan ng mga kalaban. Dumagundong ang kulog sa paligid. Bawat pag-atake ni Cain, umaalingaw-ngaw ang ingay ng kulog at sumasabog naman ang ulo ng mga aswang. Samantalang ako naman, sa bawat pagsaksak ko sa katawan ng mga aswang na wakwak, tinatamaan sila ng kidlat at agad na nasusunog ang kanilang katawan na para bang uling na kahoy. Habang siluluan, pinanood niya kami kung paano kami makipaglaban sa mga aswang na wakwak. Bakas sa kanyang muka ang tuwa dahil walang nagawa sa aming lakas ang mga nilalang ng kadiliman hanggang sa humupa ang labanan at napatay namin ang mga aswang. Nagkatinginan kami ni Cain habang hawak namin ang aming mga sandata. May ibubuga ka naman pala. Naniniwala na akong ikaw ang kakambal ko. Nasa iyo ang medalyon ng mutya ng kidlat at nasa akin naman ang medalyon ng mutya ng kulog. Ano kaya ang mangyayari kung pagdidikitin natin ang dalawang ito? Hindi ako nakasagot kay Cain dahil lumapit sa amin si Lolo Juan. Mahusay ang ginawa niyong magkapatid. Natalo niyo ang mga aswang na wakwak. Wala na pong sasalakay sa lugar niyo, Lolo Juan. Dahil matatakot na po silang bumalik dito. Paano mo nasabing wala nang sasalakay sa baryo namin, Abel? May isang aswang na nakatakas kanina. Tsak na magsusumbong siya sa mga kasama niya. Malalaman nila ang tungkol sa ating dalawa. Nagkakamali ka, Abel. Mas lalo silang manggugulo sa baryo namin dahil sa mga mutya na suot nyo. Ito ang dahilan kung bakit hindi kita pinayagang umalis. Ayoko mapahamak ka sa daan. Kapag nakuha nila ang mutya na nasa iyo, mababawasan ang kapangyarihan ng mutya na suot ni Cain. Teka, hindi ko po naiintindihan ang sinasabi niyo, Lolo Juan eh. Ang medalyon nyo na may mutya ay kambal din. Sa oras na mawala ang mutya ng kidlat at makuha ito ng mga aswang, mababawasan naman ang bisa ng mutya ng kulog. Naiintindihan ko na po. Tsaka, ito po ang dahilan kung bakit hinanap ko si Cain. Nag-alala po ako na baka nasa panganib din po siya. Ang ipinagtataka ko lang po, di ba po kapag kambal, mararamdaman po namin ang sakit kapag may sugat ang isa sa amin? Oo, pero hindi na ngayon, Abel. Siguro, pinutol na ni Marita ang magkaugnay ninyong pusod para hindi nyo maramdaman ang sakit ng bawat isa sa inyo. Kaya po pala kahit nasugatan si Abel, hindi ko po yun naramdaman. Oo, Cain. Dahil ang mutya nyo lang ang magkaugnay. Lolo Juan, ano pong dahilan? At biglang lumakas ang kapangyarihan ng hawak po naming punyal. Kahit na anong sandata ang hawakan nyo, magkakaroon ito ng kapangyarihan. Napansin ko rin po, nakakaiba ang epekto ng mga sandata namin sa katawan ng mga aswang na wakwak. Tungkol naman sa epekto ng mga mutya ninyo sa katawan ng mga aswang, ang medalyon ng mutya ng kidlat, sa oras na masugatan ng kalaban, tatamaan siya ng kidlat. Ganon din sa medalyon ng mutya ng kulog. Kapag nasugatan ng may suot nito ang aswang, makakarinig siya ng malakas na kulog na para bang dumadagundong hanggang sa sumabog ang kanyang ulo. Hala, ang astig naman nun. Kaya po pala sumasabog ang ulo nila kapag tinatamaan ko sila ng sandata ko. Sa aswang lang nagkakaroon ng epekto ang mga kapangyarihan ninyo. Walang dating ang mga yan sa mga tao. Lalo na kapag ang aswang ay nasa inyong tao.
hindi rin nila mahahawakan ang medalyon nyo na may mutya. Kailangan kayo mismo ang maghuhubad nito. Matagal akong hindi nakapagsalita dahil unti-unti nang nagiging malinaw sa akin ang lahat kung bakit madalas kaming sinasalakay sa baryo namin sa Santa Ines. Dahil ako pala talaga ang puntirya nila. Dahil sa mutya na suot ko. Hala, sige na. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Doon na lang tayo mag-usap. Akma na sanang hahakbang ako nang bigla kong naramdaman ang sakit mula sa sugat ko sa dibdib. Hindi ako makahinga na para bang unti-unti akong nangihina. Aray! Aray, ang sakit! Oh, ano nangyayari sa'yo, Abel? Biglang natigilan si Cain nang mapansin niya ang sugat ko sa dibdib. Luluwan si Abel po. May kalmot siya ng aswang sa dibdib. Ano ka mo? Hala, sige na. Alalayan mo ang kambal mo. Kailangan magamot kagad ang sugat niya. Sobrang hapdi po na sugat ko. Ang sakit! Tiisin mo muna. Halika. Umakbay ka sa balikat ko. Mabilis kong ipinatong ang braso ko sa balikat ni Cain. Sa kanya ko inalalayang maglakad papasok sa bahay. Maya-maya pa ay inihiga niya ako sa katre. Siya na rin ang nagsuksok ng punyal sa bewang ko. Ramdam ko ang pag-aalala sa akin ni Cain. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala, Cain. Hindi ako nag-aalala sa'yo, no? Wala akong pakialam kahit mamatay ka pa. Hindi mo ako maloloko, Cain. Alam kong nag-aalala ka. Nakukuha mo pang ngumiti dyan, ha? Pambihira. Hindi yung balam na ang kahinaan ng mutya natin ay ang kagat at kalmot ng aswang. Bakit kasi hindi ka umiwas? O ano? Bakit tumatawa ka? Sabi ko na kasing nag-aalala ka nga eh. Dismayadong napailing si Cain. At dahil sa eksenang yon, hindi maitago ni Luluan ang tuwa habang pinapanood niya kami. Masarap kayong panoorin, mga apo. Magkasundo na kayo. Sana tuloy-tuloy na yan. Hala, sige na, Cain. Gamutin mo na ang sugat ni Abel. Teka, bakit po ako? Dahil nakita kong nag-aalala ka sa kakambal mo. Kaya ikaw mismo ang gumamot sa kanya. Sabi lang di ako nag-aalala eh. Bakit ba ang kulit nyo? Saka pa, tawa ka ng tawa. Para ka walang sugat, ha? Hindi ko napigilan ang hindi maging masaya ng mga sandaling yon dahil sa wakas, nakuha ko na ang loob ng kakambal ko. Totoong masakit ang sugat ko, pero kaya pala yung tiisin kapag alam kong may kapatid ako na mag-aasikaso sa akin. Maya-maya pa ay lumabas ng silid si Luluan, samantalang si Cain naman ay naghanda ng panlinis at gamot para sa sugat ko. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Kinabukasan ay nagising ako na mabigat ang katawan ko. Pagtingin ko sa higaan, nakita kong mahimbing na natutulog si Cain sa tabi ko. Hindi pala nag-aalala, ha? Nakangiti akong bumangon. Kinuha ko ang kumot at itinakip ko yun sa kanya. Pagkatapos lumabas ako ng silid. Wala si Luluan, kaya inakala kong natutulog pa ito. Nagpasya akong lumabas ng bahay. Ngunit nakita ko sina Timothy. Kasama niya ang 4 na mga batang nakalaban ni Cain kahapon. Papalapit sila sa akin, kaya naging alerto ko. Anong kailangan nyo? Bakit nandito kayo, ha? Naparito kami dahil gusto naming humingi ng pasensya sa iyo sa nangyari kahapon. Ayun ba? Wala yun. Kalimutan nyo na yun. Nasaan si Cain? Natutulog pa eh. Teka, bakit nyo hinahanap si Cain? Gusto ko lang siya makausap tungkol sa luluwan niya. Teka, anong tungkol kay Luluan? Mahalagan si Cain na lang ang makarinig ng sasabihin ko. Ay siya nga pala. Ano nga ulit ang pangalan mo?
Abel, ako si Abel. Pwede ko bang malaman kung ano ang tungkol kay Lolo Juan? Ano kasi? Anong kaguluhan to, ha? Sabay kaming napalingon sa likuran ko nang magsalita si Lolo Juan. Nanlaki ang mga mata ni Timothy nang makita ang matanda. Abel, sa ibang araw na lang, ha? Pagsabi kay Cain, magkita kami sa dating tagpuan. Teka sandali, saan kayo pupunta? Hindi na ako sinagot ni Timothy. Dahil mabilis siyang tumakbo. Pinigilan ako ni Lolo Juan sa braso. Abel, wag na. Wag mo na silang habulin. Huwag ka magtitiwala sa kanila. Kaaway sila ng kapatid mo. Baka may masama na naman silang binabalak kay Cain. Alam ko po, nakaaway po sila ni Cain. Mabuti naman at alam mong hindi sila mapagkakatiwalaan. Hala, sige na. Pumasok ka na sa loob at gisingin mo na si Cain. May inihanda akong almusal ninyo sa lamesa. Aalis na muna ako. Saan po kayo pupunta? Itatanong ko lang sa taong inutusan ko kung masusundo ba nila ang tatay mo. Ganun po ba? Sige po, mag-iingat po kayo, Lolo. Iniwanan ko si Lolo Juan sa labas ng bahay at diretso akong pumasok sa silid para gisingin si Cain. Cain? Cain, gising na. Gumising ka na dyan, Cain. Ha? Pero maaga pa eh. Nakahanda na raw ang almusal natin. Halika na, bumangon ka na dyan. Hinila ko ang kamay ni Cain para ibangon ito. Saka ako lumabas ng kwarto at nauna ako sa kanya na pumunta sa loob ng kusina. Nakita ko ang mga nakahain na pagkain sa lamesa. Meron din na mainit na kape. Biglang kumalam ang sikmura ko. Kaya hindi ko na hinintay si Cain. Nauna na akong kumain. Masarap ang lasa nun. Halos ayoko ng tigilan. Hindi ko rin pinansin ang pagdating ni Cain dahil hindi ko makontrol ang kamay ko sa pagsubo ng pagkain. Ganon din ang nangyari kay Cain. Nagtataka ko, parang may kakaiba sa pagkain. Tila may malakas na puwersang nagkokontrol sa aming katawan. Ano nangyayari? Bakit di ko mapigilan ang sarili ko? Ang sarap ng pagkain. Talaga bang ganito ang pagkain to? Talagang ganyan kasarap ang pagkain na inihain ko sa inyo, mga apo ko. Hindi na kasi ako makapaghintay. Masyado na matagal ang paghihintay ko sa inyong dalawa. Hala, sige na. Matulog na muna kayo. Hindi ko mapigilan ang nararamdaman kong pagbigat ng talukap ng aking mga mata. Hanggang sa tuluyan akong sumubsob sa lamesa. Ganon din si Cain. Nagising akong mainit ang pakiramdam. Naririnig ko rin ang mahinang bulong sa tabi ko. Dahan-dahan akong nagmulat ng mga mata. Nakita kong nakatalikod sa akin si Lolo Juan. Nakita ko rin na nasa tabi ko si Cain. Tulog pa rin ito. Napansin kong maraming kandila sa paligid namin ng kambal ko. Nasa gitna kami ng kakawian. Gabi na ng mga oras na yon. Maya-maya pa ay nagsalita si Lolo Juan. Mahal kong Panginoon, narito na po sa harapan ninyo ang mga alay ko. Ang kambal na may tangan ng mutya ng kulog at kidlat. Nagsusumamo ko. Ipagkaloob niyo po sa akin ang kapangyarihang walang hanggan. Anong nangyayari? Anong ginagawa niya? Habang nakatalikod sa akin si Lolo Juan, sinipa ko si Cain para magising ito. Ngunit malalim ang pagkakatulog ng kambal ko. Indikasyong pinainom kami ng pampatulog ni Lolo Juan. Nang mga sandaling yon ay hindi ko maintindihan kung bakit nasa gitna kami ng kagubatan habang pinaliligiran kami ng kulay itim na mga kandilang may sindi. Kasunod ng pagsambit ni Lolo Juan sa mga salita. Naramdaman ko ng mga sandaling yon ang pag-iinit ng medalyon kong may mutya ng kidlat. Nakakapaso ang init nun na hindi ko matiis at gusto kong hubarin ang kwintas ko. Anong ginagawa niyo? Mabuti naman at gising ka na. Kinukuha ko lang naman
ang mutya ng kulog at kidlat sa inyo. Hindi ko mahawakan. Kaya ikaw na lang ang magtanggal. Sige na, ibigay mo sa akin ang medalyon mong may mutya. Teka, hindi ko naiintindihan eh. Sino ka ba talaga? Tumawa ng malakas si Lolo Juan. Saka siya tumayo at tumitig sa akin. Matagal kitang hinintay para mabuo kayong dalawa ng kambal mo. At para mabuo ko na rin ang mga medalyon niyong may mutya. Kapag nangyari yun, magkakaroon ako ng malakas na kapangyarihan. Niloko niyo ako. Niloko niyo kami ni Cain. Ah! Aray! Ang init ng medalyon ko! Sige na, hubarin mo na ang kwintas mo. Mapapaso ka lang yan. Hindi. Hindi mo to makukuha sa akin. Maya-maya pa, si Cain naman ang sumigaw. Nagising siya dahil sa init ng kanyang medalyon. Aray! Ang sakit! Lolo Juan, niligtas mo kami! Hindi ko na kaya ang init! Cain, makinig ka. Kalaban siya. Siya ang nagdala sa atin dito. Nilagyan niya ng pampatulog ang pagkain natin. Nagkakamali ka. Nasa kape ang pampatulog. Anong ibig mong sabihin? Niloko niya tayo, Cain. Lolo Juan, anong ibig sabihin nito? Apo nyo kami, di ba? Hindi ko kayo totoong apo. Nagpanggap lang ako na lolo nyo para makuha at makumpleto ang mga mutya. Kaya ibigay nyo lang mga yan sa akin. Hindi mo to makukuha sa amin. Isa kang demonyo. At ang dapat sa'yo, mamatay. Mas matutuwa kayo kapag nalaman niyong ako ang totoong pumatay kay Marita. At ngayon naman, hawak ko ang inyong ama na si Abraham. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kapag hindi ako nakabalik sa kubong pinagdalhan ko sa kanya, papatayin siya ng mga alagad ko. Kaya mabuti pa, kusa nyo nang ibigay sa akin ang mga medalyon ninyo. Napatingin ako kay Cain na nalilito pa rin sa nangyayari. Napakasama mo. Pinatay mo si nanay. At ngayon, biyag mo naman si tatay. Papatayin ko rin kayo kapag hindi kayo sumunod sa utos ko. Dahil sa narinig ni Cain, nagalit siya at tumayo siya para atakihin si Lolo Juan. Ngunit naiwasan ng matanda ang suntok nito. Kaya ako naman ang umatake sa matanda. Sinuntok ko siya sa muka. Dahil dun, bumagsak siya sa lupa at nasira ang mga nakahilerang kandila. Saka nawala ang pag-iinit ng medalyon namin. Inalalayan kong tumayo si Cain at lumabas kami sa bilog ng kandila. Kahit tumakas kayo, babalik pa rin kayo sa akin dahil hawak ko ang tatay ninyo. Yun ang pagkakamaling ginawa mo, Abel. Nagtiwala ka kagad sa akin. Kaya natuntun ko ang kinaroroonan ng magaling mong ama. Kaya naman, sumuko na kayo. Hindi kami susuko sa'yo ng kapatid ko. Pinapa ko ang punyal sa bewang ko pero wala yon. Ganon din si Cain. Kinuha rin ang sandata nito. Nasaan ang sandata ko? Ibigay mo sa akin! Itinapon ko yun dahil alam kong pwede niyong gamitin yun laban sa akin at sa mga alagad ko. Pagkasabi nito tungkol sa kanyang mga alagad, bumaba sa lupa ang mga aswang wakwak na nakadapo lang pala sa mga sanga ng puno. Humanay ang mga aswang habang umaangin na parabang galit na aso. Mapupula ang kanilang mga mata at panay ang pagaspas ng kanilang mga pakpak. Cain, kailangan nating lumaban. Ililigtas natin si tatay. Dumampot ako ng kahoy. Ganon din si Cain. Itinutok namin yun sa mga alagad ni Lolo Juan.
Hindi ko hahayaan na magtagumpay kang matanda ka. Lalo na ngayon na nalaman kong ikaw pala ang pumatay kay nanay. Mabilis na sumugod si Cain sa kinaroroonan ng matanda. Naglaban silang dalawa, samantalang ako naman ay umatake sa mga aswang na wakwak. Tumalon ako ng mataas at lahat sila ay pinalo ko ng kahoy sa ulo. Lumiwanag ang medalyon ko at gumuhit ang kidlat sa kalangitan. Paghampas ko sa katawan nila, tinamaan sila ng kidlat. Napuno ng ingay ng pag-angil ang buong paligid. Isa-isa silang nasunog at naging abo. Nang balingan ko naman si Cain, binuhat na ito ni Loloan. Mabilis akong tumakbo para iligtas ang kakambal ko. Subalit ibinilibag niya sa akin si Cain. Tinamaan ako sa katawan, kaya sabay kaming bumagsak ng kakambal ko sa lupa. Hindi ako magpapakahirap na ganito kung hindi ko makukuha ang mga medalyon ninyo! Mula sa aming harapan, nagbago ang anyo ni Loloan. Humaba ang bibig nito na parabang sanguso ng aso. Tinubuan ito ng balahibo sa katawan. Ang kanyang mga tenga ay mataas pa sa kanyang ulo. Naging kulay pula ang mata nito na parabang nagbabagang apoy. Lumitaw rin ang kanyang mga ngipin na parabang lagari. Idinipa ng halimaw ang kanyang braso, kaya nakita namin ni Cain kung paanong humaba ang mga kuko nito na parabang karit. Isa siyang aswang na asbo. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Ang makumpleto ko ang mga mutya ninyo. Kung hindi ko makukuha ang mga yan, kakainin ko na lang kayo ng buhay nang magbunga naman ang lahat ng mga paghihirap ko. Kung ang inaakala mo ay mapapatay mo kami, pwes nagkakamali ka. Dahil hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa puwersa ng kabutihan. Kaya tikman mo ngayon ang lupit ng ganti ko! Sadyang padalos-dalos talagang magdesisyon si Cain. Kaya hindi nito pinansin kung gaano kalakas ang kalaban namin. Inatake nito ng palo ang aswang na asbo na si Loloan. Ngunit nakaiwas ito at gumanti ng suntok sa dibdib ni Cain. Bumagsak sa lupa ng pasadsad ang kakambal ko. Kaya naman, pumalit ako sa kanya. Ako ang humarap sa aswang na asbo. Magkakasunod na palo ng kahoy ang ginawa ko, ngunit hindi ko rin siya tinamaan. Alam ko ang mangyayari sa akin kapag tinamaan ako ng sandata ninyo. Alam ko ang kailangan ko pagdating sa kapangyarihan ninyo. Tama ng satsat. Tayong dalawa magtuos. Mabilis akong sumugod at umatake sa kanya ng palo. Umiwas siya at gumanti siya sa akin ng magkakasunod na suntok na tumama naman ng direkta sa dibdib ko. Bumagsak akong pasadsad sa lupa sa tabi mismo ng kakambal kong si Cain. Sabay kaming tumayo at hinarap ang aswang na asbo. Nagkatinginan kaming dalawa para sabay na umatake. Pinagtulungan namin si Loloan, pero tinamaan niya kami ng tig-isang sipa sa sikmura. Namilipit kami sa sakit at nabitiwan namin ang kahoy na hawak namin. Kasunod ng pagsakal niya sa aming leeg ni Cain. Bitiwan mo ako! Hayop ka! Ito na ang magiging katapusan yung dalawa! Nagkakamali ka. Nagsisimula pa lang tayo. Wala na kayong magagawa ngayon. Pareho ko ng hawak ang leg nyo. Mamamatay na kayo sa mga kamay ko! Sabay na umangat ang aming mga paa sa lupa. Halos manlabo na ang aming paningin dahil sa mahigpit na kamay ng aswang na asbo. Nagtitigan kami ni Cain. Nag-usap kami sa mata. Pagkatapos ay mahigpit kaming naghawak ng kamay habang umaangil ang aswang na may sakal sa amin. Cain, higpitan mo ang hawak mo sa kamay ko.
Kailangan nating magkalapit sa isa't isa. Pagdikitin natin ang mutya ng kulog at kidlat. Nang maunawaan ni Cain kung ano ang ibig kong sabihin, kahit nangihina at nanlalabo ang aming paningin, ubod lakas naming hinila ang kamay ng bawat isa upang magkalapit kami. Pilit naming pinagdikit ang aming mga medalyon na may mutya. Nahirapan kami sa umpisa dahil malakas ang aswang, lalo na at pahigpit ng pahigpit ang pagkakabaon ng kuko ng aswang sa leeg namin. Pero dahil sa kagustuhan naming matalo ang halimaw na si Lolo Juan, pinilit naming pagdikitin ang medalyon. Nang tuluyang magdikit ang dalawang medalyon, sumabog ang malakas na liwanag sa gitna ng aming kwintas. Nasilaw ang aswang na asbo, kasabay ng pagsuntok namin sa kanyang mukha. Gumuhit ang malakas na kidlat sa langit, kasunod ng pagdagundong ng kulog sa paligid. Napasigaw ng malakas ang aswang na asbo dahil sa labis na sakit. Nabitiwan niya kami at bumagsak kami sa lupa. Nakita namin na nasa bewang nito ang aming punyal habang umaangil ang aswang at tinakluban niya ang kanyang mga tenga. Nilapitan namin siya at kinuha namin ang punyal sa bewang niya. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Sabay naming ibinaon ang punyal namin sa kanyang dibdib. Saka namin itinapat sa kanyang mutya ang lumiliwanag naming mga medalyon. Naulit ang pagdagundong ng kulog sa paligid at gumuhit ang malakas na kidlat sa kalangitan. Direktang tumama ang kidlat sa katawan ng aswang na asbo. Sumambulat ang nagkapira-pirasong katawan ni Lolo Juan. Kumalat yon sa lupa. Nanghihina naman kaming napaluhod sa lupa, kasunod ng pagbuhos ng ulan at pumatak yon sa aming katawan. Nagyakap kami ng kambal kong si Cain. Tol, kambal ko. Nakaligtas tayo, Tol. Cain, pagmasdan mo ang mutya natin. Oo nga. Nabuo na ang mutya. Sabay naming hinubad ang medalyon na may mutya. Pinagmasdan naming mabuti ang kwintas. Saka namin muling hinati sa gitna. Isinuot namin yon ng sabay sa aming leeg. Pagkatapos nun, inalalayan ako ni Cain na tumayo. Saka naman dumating si tatay. Kasama niya si Timothy. Gulat na gulat kami dahil ligtas ang ama namin. Mga anak! Diyos ko! Ang mga anak ko! Mabilis na lumapit sa amin si tatay. Bakas sa mukha niya ang tuwa at pag-aalala. Tay, paano po kayo nakaligtas? May nagligtas sa akin ng mga bata. Kasama kong isa sa kanila. Pinatay ng taong bayan ang mga aswang na nagbantay sa akin. Kaya ako nakaligtas. Tay? Tay, patay na po pala si nanay. Alam ko, sinabi sa akin ni Tatang Juan nang magkausap kami bago niya ako ikinulong sa kubo. Narinig ng mga batang nagligtas sa akin ang mga sinabi ng matanda. Kaya tinulungan nila ako. Si Cain naman na nakatingin lang kay tatay ay hindi namamalayang may luha na ang mga mata. Ako naman nagpasalamat ako kay Timothy. Ano, ayos lang ba kayo ng kakambal mo? Wala ba masakit sa inyo? Ayos lang po kami, tay. Ligtas na po kami. Tumingin si tatay kay Cain. Hindi siya nagsalita, sa halip niyakap niya ng maigpit ang kakambal ko. Anak, Cain, patawarin mo ko. Kung ngayon lang kita pinuntahan. Ay, wala po kayong kasalanan. Patawarin niyo po ako kung nagsalita po ako kay Abel ng masama tungkol sa inyo. Ayos lang yun, anak.
Ang mahalaga, ligtas na kayong dalawa. Ang buong akala ko talaga ay hindi ko na kayo makikita, mga anak ko. Hindi na napigilan pa ni tatay ang kanyang sarili. Maigpit niya kaming niyakap ng sabay. Napaiyak din si Cain nang gumanti ito ng yakap kay tatay. Sa wakas, magkakasama na po tayo. Si nanay po, pinatay po siya ni Lolo Juan. Pinaniwala niya po ako na totoo ko siyang lolo. Ang buong akala ko po, tatay siya ni nanay. Yung pala, balak niya lang pong kunin ang medalyon namin ni Abel. Oo, anak. Alam ko na lahat. Pero hindi siya nagtagumpay, mga anak ko. Ginabayan kayo ng Diyos. Huwag kayo mag-alala. Dahil hindi na ako makakapayag na magkahiwalay pa tayong muli. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa labi ni tatay ng mga sandaling yun. Nang matiyak naming wala ng banta ng panganib sa paligid, mabilis kaming tumayo. Saka lang namin nakita si Timothy. Nakangiti ito at masayang nakatingin sa aming tatlo. Pambihira naman yan. Nakakaingit naman kayo. Hindi nyo naalala na narito rin ako. Timothy, oo nga pala. Halika nga rito. Kinabig ni tatay si Timothy. Saka mahigpit na niyakap at ginulo ang buhok nito. Maraming salamat, ha. Maraming salamat sa pagkakaligtas mo sa akin. Wala pang ano man yun, Mang Abraham. Mabuti na lang po at nailigtas ko kayo dahil kung hindi, baka hindi na kayo nagkita ng mga anak ninyo. Bumitaw si tatay sa pagkakayakap niya kay Timothy. Saka siya umakbay sa aming dalawa ng kambal kong si Cain. Salamat sa tulong mo, Timothy, ha. Kundi dahil sa'yo, baka hindi namin nakasama si tatay. Naku, wala yun. Ang mahalaga, nalaman ko na ang masamang batang kagaya ko ay may pagkakataon din palang magbago at gumawa ng kabutihan para sa kapwa. Basta, alam mo tama ang ginagawa mo. Tama rin ang landas sa tinatahak mo. Hindi ka naman masamang tao eh. Ang tunay na masasamang tao ay ang mga kagaya ni Lolo Juan. Tama si Cain, Timothy. Kaya magmula ngayon, kaibigan ka na namin, ha. Tropa na tayo, ha. Aba, dapat lang no. Malaki ang ginawa kong tulong para sa inyo eh. Para naman makabawi kayo sa ginawa niyo sa akin. Ano? Hindi, biro lang. Masyado naman kayong seryoso eh. Loko ka talaga. Akala ko totoo na eh. O wala, sige na mga bata. Umalis na tayo sa lugar na ito. Mahirap na. Baka mamaya may sumulpot pang aswang. Wala na pong aswang sa lugar na to, tay. Nang kumalat po ang malakas na liwanag kanina mula sa mga mutya po namin, tinamaan po ng kidlat ang lahat ng mga aswang. Kaya pati bakas nila ay wala na rin po. Dahil binura na po ng ulan. Nagkatawa ng kaming lahat dahil sa mga sinabi ko. Pero totoo yun. Dahil nakita ko kung paanong nasunog ang lahat ng mga aswang sa liwanag na kumalat sa paligid. Sinunog sila ng kidlat at pinaputok naman sila ng kulog. Pagkalipas ng ilang araw, dinalaw namin ang puntod ni Nanay Marita. Pagkatapos humingi ng tawad si tatay dahil hinusgahan niya ang dahilan ng pang-iiwan sa amin ni Nanay. Saka ko lang naunawaan ang dahilan ni Marita kung bakit niya kayo pinaghiwalay na magkapatid. Ano pong dahilan niya, tay? Dahil ayaw niya na malagay ang buhay niyo sa panganib. Alam niya na pinaghahanap kayo ni Tatang Juan para makuha ang medalyon ninyong dalawa. Dahil po sa ginawa ni nanay, tumagal ang paghihintay ng pinuno ng mga aswang. Nagkaroon po kami ng pagkakataon para magsanay sa pakikipaglaban. Nang sa ganun, kapag nagkita ulit kami ni Abel, kaya na naming ipagtanggol ang buhay namin. Nagtiis ang nanay niyo para sa inyong dalawa. Opo, tay. At hindi po nasayang ang sakripisyo po ni nanay. Dahil nagtagumpay po kaming dalawa ni Cain. Kaya iiwan natin si Marita nang may ngiti sa labi.
upang hindi siya malungkot kung saan man siya naroroon. Inakbayan kami ni tatay at sinimulan na naming maglakad paalis sa lugar na yon. Pagkatapos naming magpaalam kay Timothy, ay bumalik na kami sa aming baryo upang mamuhay ng tahimik at payapa. Sa ngayon, ay suot pa rin po namin ang medalyong may mutya ng kulog at kidlat. Kahit na meron na kaming mga sariling pamilya, ay hindi pa rin namin nakakalimutang dalawin ang puntod ni nanay. Kasama na niya si tatay ngayon, na namatay rin dahil sa labis na katandaan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana ay may napulot po kayo na magandang aral. Hanggang sa muli, at pagpalain po nawa kayong lahat ng Diyos na may kapal.